Breaking news mga kabayan, basta made in China, peke talaga. Isang mortar system na ginagamit ng mga milisya sa gitnang silangan, palpak sa halip na pasasabugin ang mga kalaban. Siya pa ang sumabog bigla, Iran. Inakusahan ang Qatar na nahawak nito ang 3 piloto ng Iran Su-24 na pinabagsak ng Qatari F-15QA noong Marso ng taong kasalukuyan sa panahon ng digmaan. Iran, namimintang at nagbabala para magbukang matapang, gustong pagtakpan ang kahinaan ng kanilang gamit pandigma. Ukraine, naglunsad ng 822 attack drone laban sa Russia. Russia Oil Refinery, Military at Industrial Hub, winasak. Aba, Chinese steel company na ipinasara sa Pampanga. Merong 86 na mga Chinese employee. Nako, ang problema, 33 dito ang nawawala at patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Chinese national na representante ng Shuangxing Steel Incorporated, ginisa ni Secretary Tolentino. Pag made in China, alams na, sino ba naman ang ating masisisi kung binansaga na basta made in China? Mahina, peke at delikadong gamitin lalong-lalo na pagdating sa digmaan. Yung tipong ikaw ang magpapasabog pero sa halip ikaw ang pinasabog. Ito ang nangyari sa isang milisya sa Middle East na ino-operate ang Norinco Type 63 60mm mortar system matapos maglunsad ng 3 mortar bomb sa mga kalaban. Matapos nitong ikalagay ang ika-4 na mortar bomb, siya naman ang sumabog. Kaya alam niyo na mga kabayan kung bakit kaunting bansa lang ang tumatangkilik sa mga gamit militar na made in China dahil mahina na, palpak pa. Allahu Akbar. 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 Iran, nagbanta sa Qatar na ibalik sa kanila ang mga pilotong Iranian na nahuli. Ito ay matapos pinabagsak ng Qatari Air Force F-15QA ang 2 Iranian Su-24 bomber jets noong Marso ng taong kasalukuyan. 2 Su-24 bomber ng Iran ang papunta sana sa Al Udeid Air Base sa Qatar, ang pinakamalaking base militar ng Estados Unidos sa Middle East. Lumipad ang mga eroplano ng Iran ng napakababa sa taas na 80 feet para maiwasan ang mga radar, pero nakabantay na pala ang mga eroplanong pandigma ng Qatar Air Force sa posibleng banta ng Iran. Agad nitong na-intercept at pinabagsak ng Qatari F-15QA fighter jets sa unang air-to-air combat ang 2 Iranian bomber aircraft. Bawat Su-24 sakay ang 2 crew, ang piloto at navigator o weapon system officer. Agad na nagsagawa ng retrieval operation ang Qatar military. Na-recover ang isang bangkay na si Majid Kazimi at ang kanyang labi ay naibalik na sa Iran. Nitong 15 ng Agosto taong kasalukuyan, inamin ng Iran na ang 3 piloto ay nahuli ng Qatar at hawak nila ng mga 6 na buwan na. Sagot ng Qatar Armed Forces, hindi totoo na hawak nila ang mga piloto ng Iran Su-24. Sinubukan ng Qatar na hanapin sila pero walang mga impormasyon kung nasaan ang mga ito, kung sila ba ay ligtas o nasawi. Nagbanta ang Iran na kapag hindi sila maibalik, paparusahan daw nila ang Qatar. Pinatunayan lang ng Iran kung gaano kahina ang kanilang mga gamit pandigma kung ikukumpara sa mga armas na meron ang Qatar, United Arab Emirates, Jordan at iba pa. Grabe mga kabayan, nitong 15 ng Agosto taong kasalukuyan, isinagawa ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking drone attack nito mula nang magsimula ang digmaan. 822 drone ang inilunsad ng Ukraine laban sa Russia. Sa pagkakataong ito, gumamit ang Ukraine ng drone na gawa ng United Kingdom. Tinamaan ng mga drone ang mga oil refinery, logistic hubs at iba pang military at industrial sites sa Moscow. Aktual na video, panoorin. Пиздец. Полностью, посмотрю, ебать. Ебать. Пиздец. И заборы горит. Ёбаный в рот. Ай, блядь.
Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Ang Chinese Steel Company na Swansing Steel Incorporated sa Pampanga na ipinasara ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa patong-patong ng mga paglabag sa batas ng bansa ay may kabuang 386 na mga empleyado. 300 dito ay mga Pilipino, 86 naman ay mga Chinese national. Patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ng Pilipinas ang 33 mga Chinese dahil hindi sila mahagilap hanggang sa ngayon ng mga otoridad ng bansa. Ginisa naman ng DOLE Secretary na si dating Senator Francis Tolentino ang Chinese national na representante ng Swansing Steel Incorporated dahil sa mga paglabag dito sa batas ng Pilipinas. Ikinagulat din ni Secretary Tolentino na ang sahod ay nagmumula pa daw sa China. It takes time to have that process. You have to submit documents. You have to show proof that that position is highly technical and no Filipino is qualified. That's why your company should retain the services, acquire the services of a Chinese national. Diba? So pagdating sa Pampanga, ang sundo sa airport, trabaho na agad. Yes, sir. Mukhang may mga binabiolate na kayo niya na batas, maliwanag yan. Pagpunta nila ng Pilipinas and the Bureau of Immigration can validate this, ano yung visa nila? Working, tourist, ano? Sir, I don't know. Oo. Hindi, ganito Mr. Solis. Ikaw, sinabi mo kanina, ikaw yung in charge dun sa opisina, ikaw yung nagpapasweldo. Paano mo na ilagay sa payroll yung turista? Sir, hindi na ako kawar payroll. Nasa China din. China din ang payroll? Yes. Ha? But they're paid in under labor laws. Pag nagtrabaho ka dito, you're paid in Philippine currency. So ano ang sweldo nila? Chinese currency or Philippine currency? Your Honor, if I may, Your Honor. Yes. I think the questions being propounded now are Complex. beyond the knowledge of the administrator, Your Honor, which are better. It is better suited that I think a representative from HR answer the questions, Your Honor, because a while ago he was also saying that there was also a certain officer, not him personally, in charge of processing the application. So he cannot right now verify, Your Honor. So, pero alam niya, sinundo ng driver niya sa airport, pagdating sa Pampanga, hindi to turista, nagtrabaho na agad. Di ba? Na-employ na kaagad. Ni Bureau of Immigration, can I ask you a question? Pwede ba yung ganon? Your Honor, to supplement the circumstance, Your Honor, basically when foreign nationals enter the country, for Chinese nationals, considering that they are restricted foreign nationals, they have to obtain a 9A entry visa from the Philippine Post in China or wherever they are located. So they will enter as tourists, Your Honor. So when they arrive here as tourist visa holders, they cannot engage in any employment or work. The only allowed is for business, pleasure, and health purposes. So prior to the issuance of a 9G visa, even in the existence of an alien employment permit, still they are not allowed to engage in gainful employment unless they obtain a provisional work permit on the part of the BI. That's the only time that it will be legally they will be legally allowed to work in the Philippines. In the absence of those documents, they are actually in violation of immigration laws, Your Honor. You're now referring to Commonwealth Act 613 as amended. Narinig niyo yun, Mr. Solis? Hindi po pwede yung pagdating, sundo sa airport, trabaho na kagad sa Pampanga. Di ba? Maliwanag po yun. So, ang violation sa nakikita natin dito ay samut-sari na hindi lamang yung nagdulot noong inspection, kung hindi upon arrival, yung taong, yung 86, Laban Pinas.